Busy pa ako. Bakit? Ay, nako, magtigil na nga kayo muna dyan. Ay, sino ba? Isa pa daw? Ang aga-aga, grabe kayo. Sino ba? Ang mga online, tingnan nga natin. Nako, nandito si Alias Guapo. Di ba? Si Anjo daw yun. Nandito si Alias Ganda. Si Suzy daw yun. Isa pa. Okay. Si Alias Palos. Si Berta, also known as or AKA Baby Girl. Uy, ingat po sa mga gumagamit ng mga alias ha. Alam niyo bang meron tayong anti-alias law? Isang babae nga ang nahuli ng NBI matapos mameke ng public documents at mag-violate ng anti-alias law. Sa isang investigasyon na pag-alaman na siya pala ang babaeng nasangkot sa textbook scam noong 1998 at nagkunwaring patay para makalusot sa mga kaso. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, meron talagang mga taong gumagamit ng alias pero kailan ba ito ay pinagbabawal ng batas? Nako, unang-una, ano ba ang alias? Ito ang isang pangalan other than the one na nakalagay po sa birth certificate ninyo o yung ginamit sa binyag ninyo or kung alien kayo, yung ginamit ninyo nung pumasok kayo dito sa Pilipinas. So as a general rule, para hindi magkagulo at hindi magkalokohan, unless pinayagan din kayo ng korte, bawal gumamit ng alias. Of course, alam naman natin na talagang maraming gumagamit ng alias. Ito usually yung mga artista, ang mga nasa entertainment industry na gumagamit ng stage name o yung mga manunulat halimbawa na gumagamit naman ng pen name o pseudonym o spell pseudonym. Ito ay ayon sa Anti-Alias Law, Republic Act 685. May posibleng kulong ng isang buwan or fine hanggang 40,000 pesos ang lalabag sa batas na yan. Pero ayon sa Revised Penal Code, syempre mas bawal kung gumamit kayo ng fake na pangalan para manloko o maka-swindle o maka-estafa ng ibang tao. Syempre mas bawal din yung gagamit kayo ng fake name para hindi mahuli kung guilty kayo ng isang krimen or to avoid execution of judgment. Dito halimbawa may posibleng kulong ng hanggang 6 na buwan at may fine na hanggang 100,000 pesos. Meron din tanong, Attorney, nagpanggap na patay daw itong isang babae tuwing eleksyon naman. Maraming mga nababalita mga botanteng patay na, pero active voter pa rin. Ano ba ang parusa sa ganitong pamimeke ng identity ng patay man o buhay? Naku, talagang nakikisama kayo sa parating na election at filing na nga ng Certificate of Candidacy starting yesterday. At totoo din naman na maraming patay na nabubuhay para bumoto tuwing eleksyon. At dahil nga sila ay patay na nabubuhay kapag eleksyon, ang mga ito ay tinatawag ng mga ghost voter o kasi malapit naman ang Halloween. Mga illegal voter na guilty of election fraud at ito nga ay election offense na ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Law po natin. Walang pinag-iba yan sa isang tao bumoboto in place of another, ang pinalitan nga lang niya ay patay na. Ang penalty ay kulong ng hanggang 6 na taon na walang probation at madidisqualify pa kayo to hold public office at mawawalan din ng karapatan para bumoto. So huwag na natin gawin yan. Maging magaling na botante, maging mahusay na citizen ng ating bayan. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.